Niluray ninyo ang aking pagkatao. Sigaw ko habang basag ang tinig. Sa mismong araw ng kasal, itinapon ako sa impyerno ng kahihiyan habang ang aking matalik na kaibigan at kasintahan ay masayang nagdiriwang sa aking pagkawasak. Hindi kita kilala, marumi ka. Pandidiri ni David. Ngunit mula sa abo ng aking pagkadurog, babangon ako at titiyaking babalik sa kanila ang bawat patak ng aking luha. Handa na ba silang harapin ang aking paghihiganti? Huwag mo akong hahawakan. Nakakadiri ka. Hindi na kita kilala. Ang umaalingaw-ngaw na boses na yon ay tila patalim na diretsong tinarak sa dibdib ni Maya. Wala pang imik. Walang anumang paliwanag. Isang marahas na pagtulak ang natanggap niya dahilan upang mapadausdos siya sa malamig at magaspang na karpet ng sahig. Dahan-dahang luminaw ang kanyang paningin. Nakasuot pa rin siya ng isang magarbong puting bestida, ang trahe de boda na pinag-ipunan niya ng ilang taon mula sa kanyang maliit na sweldo, na ngayon ay gusot-gusot at nabahiran ng hindi pamilyar na mantsa ng alak. Nang mag-angat siya ng tingin, bumungad sa kanya ang pinto ng isang estrangherong kwarto sa hotel na nakabukas ng maluwang. Sa ibabaw ng malaking kama kung saan siya nanggaling, nakadapa ang isang lalaking wala siyang kaalam-alam kung sino. Ang estranghero ay mahimbing na natutulog, tila walang pakialam at walang kamalay-malay sa gumuguhong mundo sa paligid niya. Sa harapan ni Maya ay nakatayo si David, ang lalaking pinangarap niyang makasama habang buhay. Suot nito ang perpektong itim na suit na siya pa mismo ang namili noong nakaraang linggo. Ngunit ang mukha nito ngayon ay nanlilisik. Ang mga mata ay puno ng matinding pandidiri na parang nakakita ng isang patay na hayop. Sa tabi nito ay ang ina nitong si Doña Carmen, nakataas ang kilay at nakapulupot ang mga braso sa dibdib, tila isang hukom na handang magbaba ng hatol na kamatayan. At sa likuran nila, nagkukunwaring nagtatakip ng bibig at humihikbi ang kanyang matalik na kaibigan at abay na si Marga. Iginagapang ni Maya ang kanyang mga nanginginig na tuhod palapit sa sapatos ng nobyo. Umabot ang kanyang mga nangingig na daliri sa laylayan ng pantalon ni David. David, please maniwala ka sa akin. Pilit niyang isinatinig kahit pakiramdam niya ay may nakabarang bato sa kanyang lalamunan. Hindi ko alam kung bakit ako nandito. Wala akong natatandaan kagabi. David, kasal natin ngayon. Mag-usap tayo ng maayos, parang awa mo na. Umiwas ng tingin si David at muling humakbang palayo. Iniwas-iwas ang binti upang maalis ang pagkakakapit ni Maya na parang isang nakakahawang sakit ang babaeng nasa kanyang paanan. Kasal? May lakas ka pa ng loob na banggitin ang salitang iyan pagkatapos kong makita sa mismong dalawang mata ko na may kasiping kang ibang lalaki sa mismong araw ng kasal natin? Ang boses ni David ay nangangatal sa galit at nasugatang pride. You disgust me, Maya. You completely ruined everything. Paano ko haharapin ang mga bisita ko? Ang mga business partners ko? Ginawa mo akong isang malaking katatawanan. Humakbang pasulong si Doña Carmen. Ang mga takong ng sapatos nito ay bumaon sa karpet. Tila ipinapakita ang kanyang kapangyarihan. Ang bawat salita nito ay tila asidong ibinubuhos sa nagdurugong sugat ni Maya. Sinasabi ko na nga ba, isang hamak na probinsya ng patay gutom na walang ibang inisip kundi ang kumapit sa yaman ng anak ko. Ngayon ay lumabas din ang totoong kulay mo. Isa kang marumi at murang babae na hindi kailanman nababagay sa pamilya namin. Isang linta na nakahanap ng bagong biktima. Inilipat ni Doña Carmen ang mapanlait na tingin sa lalaking natutulog sa kama. At mukhang nakahanap ka ng kasing uri mo. Lumapit si Marga at hinawakan sa braso si David. Nagkukunwaring pinapakalma ito. Ang suot nitong kulay rosas na damit bilang abay ay tila nanunukso sa puting damit ni Maya na nabahiran ng dumi. David, tama na. Huwag mo na siyang sigawan. Baka may paliwanag naman si Maya.
Malambing, ngunit nakakalasong wika ni Marga. Bumaling ito kay Maya na may dalang pekeng luha sa mga mata. Maya, bakit mo naman ginawa ito? Ang ganda-ganda na sana ng plano natin para sa inyo. Kung ayaw mo na kay David, sana sinabi mo na lang sa akin bilang best friend mo. Hindi yung ganitong pinahiya mo ang buong pamilya nila. Nakita ni Maya ang mabilis at malamig na pagngiti sa gilid ng mga labi ni Marga bago ito muling nagpanggap na humihikbi at isinubsob ang mukha sa balikat ni David. Isang nangiting nagsasabing siya ang nanalo at tuluyan ng naagaw ang trono. Nanikip ang dibdib ni Maya. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ipagtanggol ang sarili na isa lamang itong malaking patibong. Ngunit ang mga salita ay ayaw lumabas. Nanlamig ang buo niyang katawan. Ang paligid ay unti-unting umiikot. Ang mga pamilyar na mukha sa kanyang harapan ay naging mga estrangherong halimaw na handa siyang lapain ng buhay. Pakiramdam niya ay isa siyang basahan na pinagtulungang tapakan at punitin sa gitna ng maraming tao. Ang hanging nasasagap niya ay tila may kasamang bubog na humihiwa sa kanyang baga sa bawat paghinga. Nanginginig ang buong pagkatao niya sa tindi ng kawalan ng hustisya. Walang atubili. Hinubad ni David ang gintong singsing mula sa kanyang daliri. Ibinato niya ito ng buong lakas. Tumama ang malamig na metal sa dibdib ni Maya bago ito gumulong ng mabilis at tumigil sa ilalim ng isang silya malapit sa bintana. Tapos na tayo. Wag na wag ka nang magpapakita sa akin kahit kailan. Kalimutan mo nang nakilala mo ako. Malamig at pinal na hatol ni David. Tumalikod si David at mabilis na naglakad palabas. Sumunod si Doña Carmen na nag-iwan pa ng isang mapanlait na pag-ismid at inirapan siya mula ulo hanggang paa. Huling lumabas si Marga na sumulyap muli kay Maya. Ang mga mata nito ay nag-uumapaw sa tagumpay bago dahan-dahang isinara ang pinto. Iniwan nilang mag-isa si Maya sa loob ng malagim na kwartong yon. Bumagsak ang katahimikan na tila isang mabigat na kumot na sumakal sa kanyang paghinga. Dahan-dahan, gumapang si Maya patungo sa ilalim ng silya. Ang kanyang magandang kasuotan ay kumuskos sa maalikabok na sahig. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang kinakapa ang singsing na naglalaman ng lahat ng kanyang pangarap at pag-ibig. Nang makuha niya ito, idiniin niya ang malamig na ginto sa kanyang nagdurugong dibdib. Pumikit siya ng mariin, umaasang panaginip lamang ang lahat at gigising siya mamaya sa mainit na yakap ng kanyang ina upang mag-ayos para sa kasal. Ngunit ang tanging naramdaman niya ay ang matinding panlalamig ng kanyang sariling luha na sunod-sunod na pumatak sa kanyang mga nanginginig na kamay. Bakit nangyari ito sa kanya? Saan siya nagkamali upang parusahan ng ganito kalupit ng tadhana? At sa pagbagsak ng kanyang buong mundo, may babalikan pa ba siyang tahanan upang magtago mula sa mga matang mapanghusga? Bumuhos ang malakas na ulan, tila nakikisimpatiya sa kalangitan sa pagluluksa ng kaluluwa ni Maya. O marahil ay pinarurusahan pa siya lalo upang iparamdam kung gaano siya kaliit at kawalang halaga sa mundong ito. Naglakad siya sa gilid ng kalsada nang walang sapin sa paa. Ang magaspang na semento at mga matutulis na bato ay humihiwa sa kanyang talampakan sa bawat paghakbang. Ngunit manhid na ang kanyang katawan sa anumang pisikal na sakit. Ang dating kumikinang na puting trahe de boda ay nakaladkad sa maruming tubig at putik, naging kasing itim ng kanyang nawasak na kinabukasan. Nakayuko siyang naglakad pabalik sa kanilang eskinita. Bit-bit ang kaisa-isang pag-asa na naiwan sa kanyang puso. Ang yakap ng kanyang ina, ang kalinga ng kanyang tahanan, ang tanging lugar kung saan siya ay ligtas. Ngunit ang kaligtasang iyon ay isang ilusyon lamang. Nang lumiko siya sa pamilyar na makipot na eskinita ng kanilang komunidad, sinalubong siya ng mga matang nakadungaw mula sa maliliit na bintana. Ang mga matutulis na tingin ng mga kapitbahay ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ang mga mapanghusgang bulungan ay naglakbay sa hangin. Nagdadala ng lason na unti-unting pumatay
sa kanyang natitirang dignidad. May mga nagtuturo sa kanyang maruming damit, may mga nag-iiling ng ulo, at may mga pasimpleng tumatawa sa sinapit ng babaeng inakala nilang aahon sa kahirapan ng kanilang pamilya. Nang marating niya ang tapat ng kanilang maliit na bahay, nakita niya ang kanyang mga magulang na nakatayo sa may pintuan. Umawang ang mga labi ni Maya. Bumuhos ang panibagong alon ng luha sa kanyang mga mata. Inilahad niya ang kanyang mga nanginginig na braso, umaasang sasalubungin siya ng pag-unawa na itatago siya ng kanyang ina mula sa malupit na mundo. "Naytay." Basag ang boses na tawag niya, humahakbang palapit. "Tulong. Tulungan niyo po ako." Ngunit imbes na yakap, isang ubod ng lakas na sampal ang sumalubong sa kanyang pisngi. Napaatras si Maya at muntik nang matumba. Ang hapdi ay gumapang sa kanyang mukha. Subalit mas masakit ang pagtingala niya at makita ang nanggagalit na mga mata ng kanyang sariling ina, si Aling Rosa. "Huwag mo akong tatawaging nanay. Ano itong ginawa mo sa amin, Maya? Paano mo nagawang babuyin ang sarili mo sa mismong araw ng kasal mo?" Ang boses ng kanyang ina ay nanginginig sa galit at matinding kahihiyan, pilit na pinapaliit upang hindi lalong marinig ng mga nakikinig na kapitbahay, ngunit puno ng talim. Tumawag ang mga magulang ni David. Sinabi nila ang lahat ng kabalbalan mo. "Wala na kaming mukhang ihaharap sa mga kamag-anak natin. Ginawa mo kaming pulutan ng buong bayan." Humagulgol si Maya, napaluhod sa maputik na lupa sa harapan ng kanyang mga magulang. Ikinawit niya ang kanyang mga kamay sa laylayan ng duster ng kanyang ina. "Nay, maniwala po kayo sa akin. Hindi ko po alam kung paano ako napunta sa kwartong iyon. Biktima rin po ako. May naglagay po sa akin doon. Tay, kilala niyo po ako. Hindi ko po kayang gawin ang mga ibinbintang nila sa akin. Tay, parang awa niyo na po." Tumingin si Maya sa kanyang ama, si Mang Tomas, na palaging nagtatanggol sa kanya nung bata pa siya. Ngunit ngayon, ang mga mata nito ay puno ng dismaya at poot. Tinalikuran siya nito at humawak sa hamba ng pinto. "Anong ibig mong sabihin, biktima? Na may naghubad ng damit mo at pinilit ka ng hindi mo namamalayan? Sino ang maniniwala sa ganyang kwento, Maya? Kasalanan mo dahil naging burara ka. Dahil sa kalandian mo, sinira mo ang pangalan ng pamilyang ito." Bulyaw ng kanyang ama, hindi man lang nag-abalang tingnan ang kalagayan ng anak na basang-basa ng ulan at nanginginig sa lamig. "Lumayas ka. Umalis ka na rito at wag ka nang babalik. Wala kaming anak na nagbibigay ng ganitong klaseng kahihiyan." Tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Maya. Ang mga salitang lumabas sa bibig ng kanyang ama ay mas nakamamatay kaysa sa ginawa ni David. Ang mismong mga taong inaasahan niyang magiging panangga niya laban sa paninira ng iba ay siya mismong nagtulak sa kanya sa bangin. Dahil ba sa hiya? Mas mahalaga ba ang sasabihin ng ibang tao kaysa sa buhay at katotohanan ng sarili nilang anak? Tiningnan niya ang kanyang ina sa huling pagkakataon. Napansin ni Maya na mahigpit na hawak ni Aling Rosa ang paborito niyang punda ng unan na palagi nitong nilalabhan para sa kanya. Nakita niya ang panginginig ng mga kamay ng kanyang ina at ang isang mabilis na pagtulo ng luha sa mata nito nang mapatingin ito sa unan. Sa isang maikling sandali, nakita ni Maya ang pagmamahal ng isang ina na gustong mag-aruga sa nasaktang anak. Ngunit mabilis itong pinunasan ni Aling Rosa. Tinalikuran ang kanyang sariling dugo at laman dahil nanaig ang takot sa panghuhusga ng lipunan. Ang paglapat ng gawa sa kahoy na pintuan ay tila pagpako sa kabaong ng mga pangarap ni Maya. Naiwan siyang nakaluhod sa putikan, umiiyak sa harap ng isinadong pinto ng kanyang pinagmulan. Wala na. Wala na siyang David. Wala na siyang kaibigan. Wala na siyang pamilya. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang katawan ay gumagalaw na parang isang basag na manika
na pinipilit hilahin ng mga di nakikitang tali. Nagsimula siyang maglakad palayo sa eskinita, palayo sa mga matang mapanukso, palayo sa lahat. Naglakad siya sa gitna ng malakas na ulan patungo sa malawak na highway, kung saan ang mga sasakyan ay nagmamadaling dumaan, hindi pinapansin ang isang kaluluwang nawawala. Habang naglalakad siya sa dilim, hindi niya namalayan ang isang itim na sasakyan na may madilim na salamin na dahan-dahang umaandar sa di kalayuan. Tahimik na sumusunod sa bawat mabagal na hakbang niya sa ilalim ng ulan. Ang mga matang nasa loob nito ay nagmamatiyag, naghihintay. Ganoon na lamang ba kadaling itapon ng isang tao? Ganoon na lamang ba kabilis burahin ang lahat ng magagandang nagawa niya dahil sa isang pagkakamali na hindi naman niya ginusto? Umikot ang paningin ni Maya. Ang matinding pagod, gutom, at lamig ay nagsimulang lamunin ang kanyang kamalayan. Ang kanyang mga binti ay tila naging malalambot na guma. Huminto siya sa gitna ng kalsada. Ang kanyang mga mata ay halos pumikit na dahil sa bigat ng nararamdaman. Sa di kalayuan, dalawang nakakapasong bilog ng liwanag ang mabilis na papalapit sa kanya. Ang matinis at nakakabibing ugong ng isang malaking sasakyan ay pumunit sa katahimikan ng gabi. Nagbabadyang araruhin ang kanyang nakatayong bulto. Ngunit sa halip na tumakbo, nanatili siyang nakatayo doon. Marahil ito na ang huling kapayapaang hinahanap niya. Ang nakakabibing busina ng paparating na truck ay tila naging awit ng kamatayan para kay Maya. Ngunit bago pa man mahagip ng bakal ang kanyang mahinang katawan, isang mahigpit na paghablot sa kanyang braso ang nagligtas sa kanya mula sa tiyak na kapahamakan. Ang matapang na si Salve, ang kaisa-isa niyang kaibigan na hindi naniwala sa mga kasinungalingan, ang humila sa kanya paalis sa kalsada. Pagkatapos ng gabing iyon, tuluyan ng nagdilim ang paningin ni Maya. Dahan-dahang nagmulat ng mga mata si Maya. Ang puting kisame na may mga mantsa ng lumang tubig ang sumalubong sa kanyang paningin. Wala na siya sa gitna ng bagyo, kundi nasa loob ng maliit at masikip na apartment ni Salve. Ngunit ang ginhawang makahanap ng masisilungan ay mabilis na napalitan ng isang panibagong bangungot nang mapansin niya ang isang maliit na bagay na nakapatong sa ibabaw ng mesa sa tabi ng kanyang hinihigaan. Isang pregnancy test. May dalawang malinaw at mapulang linya na nakaguhit dito. Nang hina ang mga tuhod ni Maya. Para bang naubos ang hangin sa loob ng kwarto, kinuha niya ang maliit na bagay na yon habang nanginginig ang buong katawan. Isang bunga ng gabing puno ng sakit ang ngayon ay nasa kanyang sinapupunan. Isang batang darating sa mundong hindi pa handa para sa kanya. Mula sa alaalang pilit niyang gustong kalimutan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang mawala sa isip ang lahat. Ngunit nang dahan-dahang dumapo, ang kanyang nanginginig na kamay sa kanyang tiyan. Isang kakaibang init ang pumigil sa kanya. Sa kabila ng matinding galit at pandidiri sa nangyari, may umusbong nakakarampot na instinct ng isang ina upang protektahan ang inosenteng buhay na ito. Ngunit hindi niya pwedeng harapin ang laban na ito ng mag-isa. Sa tulong ni Salve, natunto nila ang pangalan at pinagtatrabahuhan ng lalaking kasama niya sa hotel. Elias, isang arkitekto sa isang kilalang firm sa Maynila. Kahit mabigat ang mga hakbang at puno ng takot ang dibdib, pinilit ni Maya na puntahan si Elias sa opisina nito. Gusto niyang malaman kung sino ang lalaking sumira sa buhay niya. Gusto niyang sumigaw at humingi ng hustisya. Nang tuluyang makaharap niya si Elias sa loob ng tahimik at malamig nitong opisina, ang unang nakita niya sa mga mata ng lalaki ay hindi pagsisisi, kundi takot at pagkabigla. Bakit ka nandito? Paano mo nalaman kung saan ako nagtatrabaho? Bungad ni Elias, mabilis na isinasara ang mga blinds ng bintana upang hindi sila makita ng ibang empleyado. Buntis ako, diretsong wika ni Maya. Ang boses ay basag at puno ng pait. Nabuntis ako dahil sa nangyari nung gabing iyon na wala ang mapapangasawa ko,
Itinakwil ako ng pamilya ko at ngayon ay may dinadala ako dahil sa'yo. Nanlaki ang mga mata ni Elias. Ang magandang tikas nito ay biglang gumuho, napalitan ng matinding pamumutla. Napasabunot ito sa kanyang sariling buhok at mabilis na nagpalakad-lakad sa harapan ng kanyang mesa. Look, I am a victim here too. Depensa ni Elias, ang tinig ay may halong pagkadesperado. Hindi ko alam kung paano ako napunta sa kwartong iyon. Wala akong natatandaan. My drink was spiked and someone set us up. Hindi ko ginusto ang nangyari, Maya, at lalong hindi ako handang maging ama ngayon. Ang dami kong inaayos na problema sa buhay ko. Hindi ko na kayang dagdagan pa ito. Ang mga salitang iyon ay tila mga punyal na humiwa sa natitirang pag-asa ni Maya. Akala niya ay may makakaunawa sa kanya. Ngunit ang kaharap niya ay isang duwag na lalaking walang ibang inisip kundi ang sariling kapakanan. Lumapit si Elias sa kanyang drawer at kumuha ng isang makapal na sobre. Iniabot niya ito kay Maya nang hindi makatingin ng diretso sa mga mata ng dalaga. Take this! May malaking halaga dyan at may kakilala akong doktor na pwedeng tumulong sa'yo para maayos ang problemang ito nang walang nakakaalam. Please, Maya, tanggapin mo na ito at kalimutan na natin ang isa't isa. Parang binuhusan ng kumukulong tubig si Maya. Tiningnan niya ang sobrang iniaabot ni Elias at pagkatapos ay ang mukha ng lalaking tinatawag ang kanyang anak na isang problema. Gusto niyang ihampas ang pera sa mukha nito, ngunit nanaig ang matinding panliliit sa kanyang sarili. Kinuha niya ang sobre, hindi dahil gusto niya ng pera, kundi upang ipamukha rito na kailanman ay hindi mabibili ng salapi ang kanyang dignidad. Sana hindi ka patawarin ng konsensya mo. Malamig na binitawan ni Maya ang mga salita bago siya tumalikod at naglakad palabas. Bit-bit ang pinakamatinding pagkamuhi sa mundong hindi patas. Nang sumara ang pinto, naiwang mag-isa si Elias sa gitna ng malamig na opisina. Hindi niya maipaliwanag ang matinding bigat na dumagan sa kanyang dibdib nang makita niya ang mga luha sa mata ng babaeng iyon. Tiningnan niya ang kanyang sariling mga kamay, nanginginig at pinagpapawisan ng malamig. Sa isang iglap ng matinding pagkabigo sa sariling kaduwagan, isang malakas na suntok ang pinakawalan niya sa matigas na pader. Hindi iniinda ang pagdaloy ng dugo sa kanyang mga buko. Bakit ganito ang nararamdaman niya kung naniniwala siyang wala siyang kasalanan? Samantala, sa isang madilim na sulok ng banyo sa apartment ni Salve, nakaupo si Maya sa malamig na tiles. Hawak niya sa isang kamay ang pera mula kay Elias at sa kabilang kamay ay ang isang maliit na pakete ng gamot na binili niya mula sa butikang itinuro ng lalaki. Isang gamot na tatapos sa lahat ng kanyang kahihiyan at paghihirap. Nakatitig siya sa isang basong may lamang tubig sa kanyang harapan. Ang katahimikan ng kwarto ay bingi at nakakasakal. Iinumin ba niya ang gamot na ito upang makalimutan ang nakaraan? O haharapin niya ang matinding pagsubok ng pagiging isang ina sa mundong nagtatakwil sa kanya? Sa gitna ng kanyang pag-aalinlangan, isang mainit na patak ng luha ang dumaos-dos mula sa kanyang pisngi, nahulog at tahimik na humalo sa malamig na tubig sa loob ng baso. Bumagsak ang maliit na pakete ng gamot sa kailaliman ng basurahan kasama ng lahat ng takot at pag-aalinlangan ni Maya. Tinitigan niya ang sarili sa basag na salamin ng banyo sa apartment ni Salve. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay puyat, mugto ang mga mata at iniwan ng buong mundo. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang sinapupunan ay may isang inosenteng buhay na walang ibang maaasahan kundi siya. Hindi niya hahayaang ang kasamaan ng ibang tao ang pumatay sa kaisa-isang natitirang puro at walang kasalanan sa kanyang buhay. Buo na ang kanyang desisyon. Aalis siya sa syudad na ito, lalayo sa mapanghusgang lipunan, palayo kina David, Marga, sa kanyang mga magulang na tumalikod sa kanya, at higit sa lahat, palayo sa lalaking nagtapon ng pera sa kanyang mukha. Sa kabilang dako ng lungsod, hindi makadalaw ang antok
sa mga mata ni Elias. Nakahiga siya sa kanyang malambot at marangyang kama, ngunit pakiramdam niya ay nakadagan sa kanyang dibdib ang buong bigat ng mundo. Ang huling sulyap ni Maya, ang mga matang puno ng pait, kawalan ng pag-asa, at matinding pandidiri bago ito lumabas ng kanyang opisina, ay patuloy na sumusugat sa kanyang isipan. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay, ang mga bukong nag-iwan ng bakas ng sariling dugo mula sa pagpalo niya sa pader kaninang hapon. Isa siyang duwag. Tinalikuran niya ang responsibilidad para protektahan ang sariling tahimik na buhay at reputasyon. Ngunit anong klaseng lalaki siya kung hahayaan niyang isang inosenteng babae ang mag-isang pasanin ang bunga ng isang gabi na pareho nilang hindi ginusto? Hindi niya kayang mabuhay na may dalang ganoong kadilim na konsensya. Niligpit niya ang kanyang mga gamit at mabilis na lumabas ng bahay, determinado na hanapin ang babaeng itinaboy niya. Mabilis na binalot ni Maya ang kanyang iilang lumang damit at nagtungo sa isang siksikang terminal ng bus. Ang maalinsangang hangin at ang siksikan ng mga taong nagmamadali pauwi sa kani-kanilang probinsya ay lalong nagpapabigat sa kanyang paghinga. Hilong-hilo siya at ang matinding gutom na sinabayan ng simula ng kanyang paglilihi ay unti-unting umuubos sa kanyang pisikal na lakas. Habang nakapila, hindi niya napansin ang isang lalaking may itim na sombrero na kanina papalihim na nagmamanman sa kanya mula sa madilim na pasilyo ng terminal. Isa itong bayarang tauhan na inutusan ni Marga upang siguraduhing tuluyan ng mawawala si Maya o mas malala, upang saktan ito at tuluyang ipalaglag ang batang magiging banta sa perpektong buhay ng mga agaw na kaibigan. Unti-unting nanlabo ang paningin ni Maya. Ang mga boses ng mga tao sa paligid ay naging isang malabong alingawngaw sa kanyang pandinig. Nanghina ang kanyang mga tuhod na walan ng balanse at bago pa man siya makahingi ng tulong, pumagsak ang kanyang katawan sa maruming sahig ng terminal. Ang mga taong nagdaraan ay tanging sumulyap lamang, umiwas at walang nag-abalang huminto upang tulungan ang isang estrangherang nakabulagta. Humakbang palapit ang bayarang lalaki ni Marga. Ang magaspang na kamay ay palihim na dumukot sa isang matigas na bagay sa loob ng kanyang jacket, handang samantalahin ang pagkakataon upang saktan ang walang malay na biktima. Ngunit bago pa man ito makalapit ng tuluyan, isang matikas na figura ang mabilis na humawi sa mga tao. Pawisan at humihingal mula sa matagal na paghahanap, natagpuan ni Elias ang babaeng sumisingil sa kanyang konsensya. Mabilis siyang lumuhod at maingat na inakay ang walang malay na si Maya. Napilitang umatras ang nagbabantang lalaki at muling nagtago sa dilim, nagngangalit ang mga ngipin dahil sa nasirang plano. Bago tuluyang buhatin si Maya paalis, napansin ni Elias ang lumang canvas bag ng dalaga na nahulog sa tabi nito. Sa halip na ipagwalang bahala ito o hawakan ng may pandidiri dahil sa dumi ng sahig, ibinaba niya ng bahagya si Maya sa kanyang isang bisig upang maingat na pulutin ang bag. Pinunasan niya ang alikabok na kumapit sa murang tela nito gamit ang kanyang sariling mga daliri. Tinatrato itong parang isang napakahalagang kayamanan dahil alam niyang ito na lamang ang natitirang ari-arian ng babaeng nasa kanyang mga braso. Bubuhatin na niya ang lahat ng bigat nito, pisikal man o emosyonal. Maingat na isinakay ni Elias si Maya sa loob ng kanyang sasakyan. Pinagmasdan niya ang namumutlang mukha nito habang mahimbing na natutulog dahil sa labis na pagod at pighati. Sa pagkakataong ito, nangako siya sa kanyang sarili na hindi na siya tatakbo. Itatama niya ang kanyang malaking pagkakamali. Kahit na nangangahulugan itong isakripisyo ang sariling tahimik na mundo. Habang nangyayari iyon, sa labas ng terminal, inilabas ng tauhan ni Marga ang kanyang telepono upang ibalita ang hindi inaasahang pagsabotahe sa kanilang maitim na plano. May isang lalaking nagligtas sa kanilang target at kailangan niyang alamin kung sino ito. Habang nakatingin si Elias sa daan, pinihit niya ang susi ng sasakyan.
Saan niya dadalhin ang babaeng ito upang maitago at maprotektahan mula sa mundong patuloy na nananakit sa kanila? Ang malalim at tuloy-tuloy na pag-ugong ng makina ng sasakyan ay tila naging hudyat ng isang mahaba at walang kasiguraduhang paglalakbay. Ang banayad na amoy ng asinan at lumang kahoy ang unang gumising sa mga pandama ni Maya. Unti-unti niyang iminulat ang kanyang mga mata at bumungad sa kanya ang isang maaliwalas na silid na gawa sa sinaunang materyales. Ang manipis na kurtina ay pilit na isinasayaw ng hanging nagmumula sa labas, nagdadala ng malamig at mapayapang simoy. Wala na siya sa nakakasulasok na hangin ng syudad o sa maingay na terminal. Napabangon siya ng mabilis, hinihingal, habang ang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kumot. Ang matinding kaba ay muling bumalot sa kanyang dibdib. Nasaan siya? Sinong nagdala sa kanya rito? Sa labas ng pinto, nakatayo si Elias. Maingat itong nanatili sa hamba, nakapamulsa at malayo ang agwat mula sa kama upang hindi magbigay ng anumang banta. Ang suot nitong mamahaling damit kahapon ay napalitan na ng isang simpleng puting sando at lumang pantalon na marahil ay nahanap nito sa mga lumang kabinet. Huwag kang matakot, malumanay at maingat na wika ni Elias. Ang boses ay tila naglalakad sa ibabaw ng manipis na salamin na ayaw niyang mabasag. Nasa probinsya tayo, malayo sa Maynila. Bahay ito ng pamilya ko na matagal nang walang nakatira. Dinala kita rito dahil nawalan ka ng malay sa terminal kagabi. Tinitigan siya ni Maya. Ang mga mata ay puno ng pagdududa at natitirang galit. Bakit mo ginagawa ito? Pagkatapos mong itapon ang pera sa mukha ko at sabihing ipaayos ko ang problemang ito, anong kailangan mo sa akin? Bumagsak ang mga balikat ni Elias. Ang dating mayabang na tindig nito sa opisina ay tuluyan ng naglaho, napalitan ng isang lalaking pilit binubuhat ang bigat ng sariling konsensya. Tumitig ito sa sahig bago muling mag-angat ng tingin kay Maya. Dahil naging duwag ako. Natakot ako sa sitwasyong hindi ko inaasahan. Pero nang makita kitang nag-iisa at walang kalaban-laban, hindi ko na kayang talikuran ka. Hindi mo kailangang magtiwala sa akin ngayon, Maya. Wala akong hihingin kapalit. Kailangan mo lang magpagaling. Kailangan niyong maging ligtas ng bata. Hindi sumagot si Maya. Ibinaling niya ang kanyang tingin sa labas ng bintana. Isang bahagi ng kanyang isip ang gustong tumakbo. Ngunit ang pagod ng kanyang katawan at ang kapakanan ng batang dinadala niya ang pumigil sa kanya. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang serye ng trahedya, nakaramdam siya ng isang maliit, kakarampot na ginhawa. Wala siyang nakikitang pamilyar na mukhang huhuhusga sa kanya rito. Sumapit ang unang gabi ng kanilang hindi inaasahang pagsasama sa iisang bubong. Ang katahimikan ng bahay ay nagpaalala kay Maya sa gabing nawasak ang kanyang buhay sa loob ng hotel. Nang magkulong siya sa kwarto, mahigpit niyang inilak ang pinto at itinulak ang isang maliit na silya bilang harang. Ang trauma ng pagkakaroon ng isang lalaki sa kabilang kwarto ay patuloy na nanlalamon sa kanyang kapayapaan. Bawat kaluskos mula sa labas ay nagpapatayo ng kanyang mga balahibo. Sa labas, sa maliit at maalikabok na sala, batid ni Elias ang takot ng dalaga. Hindi siya nagtangkang kumatok o magparamdam man lang upang hindi ito mabalisa. Inayos niya ang sariling higaan sa sahig gamit ang manipis na banig at lumang unan, malayo sa pinto ni Maya. Habang nakasandal si Maya sa likuran ng pinto, narinig niya ang mabibigat na hakbang na papalapit. Agad siyang napigil ng hininga at hinawakan ang malamig na doorknob, handang ipagtanggol ang sarili. Ngunit ang mga hakbang ay huminto sa tapat ng pinto. Walang kumatok, walang nagpilit buksan ito. Makalipas ang ilang sandali, narinig niya ang mga hakbang na dahan-dahang lumayo hanggang sa tuluyang mawala sa sala. Binalot ng kuryosidad si Maya. Dahan-dahan, tinanggal niya ang harang na silya at inikot ang seradura.
Binuksan niya ang pinto ng isang maliit na puwang. Wala si Elias sa pasilyo. Ngunit sa ibabaw ng isang maliit na bangkito, sa tabi mismo ng kanyang pinto, may nakapatong na isang basong naglalaman ng mainit na gatas at isang malinis na kumot na maayos na nakatupi. Iniwan iyon ni Elias nang walang anumang ingay upang maiwasang gulatin siya. Kinuha ni Maya ang baso. Ang init na nagmumula sa salamin nito ay tila unti-unting dumaloy sa kanyang manhid na mga daliri. Nagbibigay ng isang tahimik na pangako ng pag-iingat. Habang umiinom si Maya, napatingin siya sa isang lumang pamilyang litrato na nakasabit sa dingding na kanina pa iniiwasang tingnan ni Elias. Nang subukan niyang magtanong ukol sa pamilya nito kaninang hapon, mabilis na iniba ni Elias ang usapan at kapansin-pansin ang matinding pagigting ng panganito. May itinatago rin bang madilim na nakaraan ang lalaking ito? Bakit tila iniiwasan nitong pag-usapan ang mismong mga taong may-ari ng bahay na kanilang pinagtataguan? Pagsapit ng kalagitnaan ng gabi, mahimbing na ang tulog ni Maya dahil sa ginhawang dulot ng gatas at pagod. Ngunit bigla siyang naalimpungatan. Mula sa sala, umalingaw-ngaw ang isang pilit na idinidiing ungol. Isang boses na puno ng matinding pighati at takot. Bumangon si Maya at maingat na sumilip sa maliit na siwang ng pinto. Nakita niya si Elias na namimilipit sa ibabaw ng manipis na banig, mahigpit na nakakapit sa kanyang sariling dibdib habang patuloy ang pagtagaktak ng pawis sa noo nito. Umiiyak ang lalaki sa gitna ng isang matinding bangungot. Ano ang demonyong sumisira sa panaginip ni Elias? Ang tanging sumasagot sa katahimikan ay ang walang tigil at napakalakas na paghampas ng mga alon sa dalampasigan. Lumipas ang mga araw at nagsimulang maningil ang bagong buhay na nabubuo sa sinapupunan ni Maya. Ang malamig na simoy ng hangin sa probinsya ay hindi sapat upang mapawi ang matinding pagkahilo at pagbaliktad ng kanyang sikmura tuwing madaling araw. Palagi siyang nakayuko sa lababo, isinusuka ang kakaunting pagkaing pinilit niyang isubo. Habang ang kanyang buong katawan ay nanghihina sa tindi ng paglilihi. Sa mga sandaling iyon, naroon si Elias sa di kalayuan. Hindi ito lumalapit upang hawakan siya dahil alam nitong may naiwan pang bakas ng takot si Maya sa mga lalaki. Ngunit hindi rin ito umaalis. Pinapanood lamang niya ang dalaga. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala at kagustuhang pag-aangin ang dinadala nito. Nang mapansin ni Elias na halos wala nang natitirang lakas si Maya, tahimik siyang nagtungo sa maliit na kusina. Ang arkitektong sanay humawak ng lapis upang magdisenyo ng mga nagtataasang gusali, ay ngayon nakikipaglaban sa kaldero at kutsilyo. Hindi siya marunong magluto. Ang mga hiwa niya sa gulay ay magkakasing laki ng mga bato at ang kanyang pawis ay patuloy na tumatagaktak dahil sa init ng kalan. Habang naghahalo ng sabaw, isang mainit na patak ng pinakuluang tubig ang tumalsik sa kanyang hintuturo. Napapikit siya ng mariin dahil sa matinding hapdi na sumunog sa kanyang balat. Ngunit sa halip na dumaing, mabilis siyang tumalikod at itinago ang kanyang kamay sa ilalim ng malamig na tubig mula sa gripo. Pataguon niyang inihipa ng namumula at kumikirot na daliri. Maingat na inilalayo ang kanyang tingin sa kwarto ni Maya. Ayaw niyang marinig o makita ng dalaga na nahihirapan siya dahil ayaw niyang maisip nito na pabigat lamang siya sa bahay na yon. Ang kanyang simpleng sakripisyo ay isang tahimik na panata ng pag-aalaga. Paglipas ng isang oras, dinala ni Elias ang isang mangkok ng umuusok na sinigang sa maliit na mesa sa sala. Dahan-dahang lumabas si Maya, namumutla pa rin, ngunit naakit ng pamilyar na amoy ng asim at kamatis na matagal na niyang hindi natitikman. Umupo siya at maingat na humigop ng mainit na sabaw. Ang lasa nito ay hindi perpekto, kulang sa asin at medyo hilaw pa ang ibang gulay. Ngunit ang init na idinulot nito sa kanyang malamig na sikmura ay tila isang mahigpit na yakap. Sa isang iglap,
Naaninag ni Maya sa kanyang alaala ang mga kamay ng kanyang ina na nagluluto ng ganitong ulam tuwing may sakit siya noong bata pa siya. Isang luha ng pangungulila ang kumawala mula sa kanyang mata at mabilis na dumaos-dos sa kanyang pisngi. Ngunit kasunod nito ay ang pag-usbong ng isang napakanipis na ngiti sa kanyang mga labi. Ito ang unang pagkakataon na ngumiti siya matapos ang trahedya sa hotel. Mula sa kanyang kinatatayuan, nakita ni Elias ang luhang yon at ang sumunod na ngiti. Parang may isang mabigat na batong inalis sa kanyang dibdib. Ang simpleng pagnuyang yon ng dalaga ay tila pinakamagandang gantimpala na natanggap niya sa buong buhay niya. Pagsapit ng hapon, naupo sila sa maliit na balkonahe na nakaharap sa asul na dagat. Ang hangin ay payapa at sa unang pagkakataon, hindi naging nakakabingi ang kanilang katahimikan. "Masarap ba?" Maikling tanong ni Elias, nakatingin sa mga along humahampas sa dalampasigan. Tumingin si Maya sa kanya at marahang tumango. "Medyo matigas ang gabi, pero pwede na rin. Salamat." Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Elias. Alam mo, bilang isang arkitekto, sanay akong kinakalkula ang lahat. Kapag may maling sukat sa pundasyon, kailangan mong gibain ang lahat at magsimula ulit. Ganoon ang ginawa ko sa buhay ko noon. Naging duwag ako dahil natakot akong masira ang perpektong plano ko. Pero nang makita kita sa terminal, naisip ko, hindi lahat ng nasisira ay kailangang iwanan. Minsan, ang mga basag na piraso ang magiging pinakamatibay na bato para makabuo ng mas magandang tahanan. Pinakinggan ni Maya ang mga salitang iyon. Ang tinig ni Elias ay puno ng sinseridad at pagsisisi. Unti-unting natutunaw ang makapal na yelong nakabalot sa kanyang puso. Nagsisimula na siyang makita ang lalaking ito, hindi bilang ang halimaw na nagtapon ng pera sa kanya, kundi bilang isang kapwa-sugatang kaluluwa na sinusubukang bumawi sa kanyang mga pagkakamali. Ngunit habang nag-uusap sila, aksidenteng napadako ang tingin ni Maya sa siwang ng pinto ng kwarto ni Elias. Nakabukas ng bahagya ang ibabang drawer ng isang lumang cabinet at mula rito ay sumilip ang isang lumang litrato. Isang babaeng may maamong muka at napakatamis na ngiti ang nakabalandra roon. Sino ang babaeng iyon? Bakit palaging may anino ng kalungkutan sa mga mata ni Elias kapag nakatingin ito sa malayo? May nagmamay-ari na ba ng puso ng lalaking nag-aalaga sa kanya ngayon? Nang matapos ang araw, tumayo si Maya upang hugasan ang kanyang pinagkainan. Habang binabanlawan niya ang mga pinggan sa lababo, isang matinding pulikat ang biglang sumaksak sa ibabang bahagi ng kanyang puson. Napaigtad siya sa sobrang sakit. Ang kanyang mga daliri ay namutla sa higpit ng pagkakakapit sa gilid ng marmol. Mabilis siyang napayuko at doon nakita niya ang nakapangingilabot na likido na dumaloy sa kanyang mga binti. Dugo. Napakaraming dugo. Ang matinding gulat at takot ay sumakal sa kanyang lalamunan. Nanlamig ang buong katawan niya at unti-unting nanghina ang kanyang mga kamay. Nawalan ng puwersa ang kanyang mga daliri. Ang paboritong mangkok na hinuhugasan niya ay dumulas mula sa kanyang hawak at tuluyang nahulog patungo sa sahig. Ang malakas na pagbagsak at pagkabasag ng plato sa sahig ay umalingaw-ngaw sa buong bahay, kasabay ng isang nakakapasong sigaw ng isang inang natatakot na mawalan ng anak. Sa bawat patak ng dugo sa sahig, tila unti-unting nauubos ang hininga ni Maya. Ang nakakabinging katahimikan ng bahay ay binuwawag ng marahas na pagtakbo ni Elias mula sa balkonahe. Nang makita niya si Maya na nakasandal sa lababo, namumutla at nanginginig habang nakatingin sa ibaba. Hindi na nag-isip ang lalaki. Binuhat niya si Maya ng buong ingat, tila isang babasaging kristal na ayaw niyang mabasag ng tuluyan. Ang dating puting sando ni Elias ay nabahira na rin ng pulang likido, ngunit wala siyang pakialam. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang maisalba ang buhay ng babaeng hawak niya at ang sanggol
na hindi pa man isinisilang ay nagpabago na sa kanyang mundo. Sa loob ng sasakyan, ang tanging maririnig ay ang mabilis na paghinga ni Maya at ang mahigpit na pagkakahawak ni Elias sa manibela. Mabilis niyang pinatatakbo ang kotse sa madidilim na kalsada ng probinsya patungo sa pinakamalapit na rural clinic. Bawat lubak sa daan ay tila isang suntok sa dibdib ni Elias. Napatingin siya kay Maya na nakapikit ang mga mata. Ang mga labi ay halos wala ng kulay. Sa sandaling iyon, isang panalangin ang tahimik na namutawi sa puso ni Elias. Isang bagay na matagal na niyang hindi ginagawa. Huwag lang ito. Huwag lang ang buhay na ito ang kuhanin sa kanya. Pagdating sa maliit na klinika, sinalubong sila ng isang matandang doktor. Mabilis na ipinasok si Maya sa loob ng emergency room habang naiwan si Elias sa labas, mag-isa sa ilalim ng malamig na ilaw ng pasilyo. Ang bawat segundo ay tila naging oras. Pinagmasdan niya ang kanyang mga kamay na may bahid pa rin ng dugo. Dito niya naramdaman ang tunay na takot. Ang takot na baka huli na ang lahat para sa kanyang pagbabago. Makalipas ang ilang sandali, pinatawag siya ng doktor sa loob. Nakahiga si Maya, dilat ang mga mata, ngunit puno ng labis na kaba. Inilagay ng doktor ang malamig na gel sa tiyan ni Maya at itinapat ang isang maliit na aparato. Sa loob ng ilang sandali, ang tanging maririnig ay ang static na tunog mula sa speaker. Ngunit biglang nagbago ang lahat. Isang mabilis at ritmo ng pintig ang pumuno sa buong silid. Hindi ito ang karaniwang tibok ng puso ng isang matanda. Ito ay mabilis, masigla at puno ng buhay. Ang bawat pintig ay tila isang maliit na tambol na nagpapahayag ng tagumpay laban sa kamatayan. Nang marinig yon ni Maya, ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Ngunit sa pagkakataong ito, luha ito ng labis na katuwaan. Napahawak si Elias sa gilid ng higaan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa tindi ng emosyon. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman. Parang may isang kuryenteng dumaloy sa kanyang buong pagkatao. Sa unang pagkakataon, ang konsepto ng pagiging ama ay hindi na lamang isang salita o isang problema. Ito ay naging totoo. Sa bawat mabilis na tibok na naririnig niya, maingat na hinawakan ni Elias ang kamay ni Maya. Ramdam niya ang panginginig ng dalaga at sa halip na bumitaw, lalo niyang hinigpitan ang hawak. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Maya. Ang kanyang tinig ay seryoso at puno ng paninindigan. Ligtas siya, Maya. Ligtas ang anak natin. At pangako, hinding-hindi ko na kayo pababayaan kahit anong mangyari. Nang makabalik sila sa bahay sa dalampasigan, ang atmosfera ay nagbago. Ang dating pader ng pagdududa ay tuluyan ng gumuho. Inalalaya ni Elias si Maya na makahiga ng maayos at ipinagluto ito ng mainit na tsaa. Ang bawat galaw ni Elias ay puno ng pag-iingat. Tila bawat hakbang niya ay nakatuon sa kapakanan ng dalaga. Habang nagpapahinga si Maya, ang eksena ay lumipat sa Maynila. Sa marangyang mansyon ng mga magulang ni David, hindi mapakali ang lalaki. May nakita siyang isang text message sa telepono ni Marga mula sa isang hindi kilalang numero. Ang mensahe ay tungkol sa isang transaction sa hotel at isang bayad na hindi pa kumpleto. Nagsimulang kumabog ang dibdib ni David. Maari bang tama si Maya? Maari bang may katotohanan ang lahat ng sinabi nito noong gabing iyon? Ngunit ang kanyang pride ay mas malakas pa rin kaysa sa kanyang konsensya, kaya't mas pinili niyang itago ang telepono at manahimik. Kinabukasan sa probinsya, habang nag-aagahan sina Maya at Elias, isang kumatok sa kanilang pinto. Isang lalaking tagahatid ng sulat ang nag-abot ng isang sobre kay Maya. Galing ito kay Salve. Pagbukas ni Maya ng sulat, ang kanyang mga kamay ay muling nanginig. Ngunit hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-asa. Maya, may natuklasan akong nakakapangilabot tungkol sa hotel nung gabing iyon. Hindi ito aksidente. Kailangan nating magkita dahil nasa panganib ka hanggat hindi natin ito naisisiwalat.
Napatingin si Maya kay Elias at sa mga mata ng lalaki, nakita niya ang kahandaang sumama sa kanya sa laban na ito hanggang sa huli. Ngunit ang tanong, handa na ba silang harapin ang mga ahas na iniwan nila sa syudad? Habang ang katahimikan ay unti-unting bumabalot sa dalampasigan, ang kabaligtaran naman nito ang nangyayari sa gitna ng magulo at maingay na Maynila. Si Salve ay hindi mapakali. Hindi siya tumigil sa paghahanap ng paraan upang linisin ang pangalan ng kaisa-isa niyang kaibigan. Alam niyang may mali at alam niyang ang sagot ay nakatago sa loob ng hotel kung saan naganap ang trahedya. Ang bawat yabag ng sapatos ni Salve sa makintab at marangyang sahig ng hotel lobby ay tila may kasamang kaba. Ngunit ang kanyang determinasyon ay mas matigas pa sa semento. Alam niyang binabantayan ang bawat galaw niya, lalo na't ang pamilya ni David ay may malaking impluwensya sa lugar na ito. Nagtungo siya sa maliit at madilim na silid ng maintenance kung saan matatagpuan ang mga server ng CCTV. Sa loob, hinarap niya ang isang lalaking technician na kanina pa hindi makatingin ng diretso sa kanya. Ang mga daliri nito ay nanginginig habang hawak ang isang baso ng kape. Alam ni Salve ang amoy ng takot. Alam kong may nakita ka noong gabing iyon. Panimula ni Salve, ang boses ay mababa, ngunit puno ng awtoridad. At alam ko ring binayaran ka para burahin ang ebidensya. Pero isipin mo, isang buhay ang sinira nyo. Isang babaeng walang kinalaman ang ngayon ay itinakwil ng lahat. Nag-aalangan ng lalaki. Papatayin nila ako, ma'am. Malakas ang kapit ng mga taong nag-utos sa akin. Dahan-dahang inilabas ni Salve ang isang sobre mula sa kanyang bag. Hindi ito kasing kapal ng perang kayang ibigay ng mga mayayaman. Ngunit ito ang lahat ng kanyang ipon mula sa ilang taong pagtatrabaho ng marangal. Inilapag niya ito sa mesa. Hindi ito pambayad sa katotohanan, kundi tulong para makaalis ka sa syudad na ito bago kanila matunton. Gawin mo ang tama para sa konsensya mo. Matapos ang ilang minutong nakakabinging katahimikan, narinig ni Salve ang mabilis na pagpindot ng keyboard. Lumitaw sa monitor ang mga imaheng malabo at may mga guhit ng static. Ngunit nang i-adjust ng technician ang anggulo, luminaw ang lahat. Doon, sa tapat ng bar ng hotel, nakita ni Salve si Maya na masayang nakikipag-usap. Maya-maya pa lumapit si Marga. Kitang-kita sa screen ang mabilis at tila sanay na paghulog ni Marga ng isang puting pulbos sa baso ni Maya habang nakatingin ang huli sa ibang direksyon. Nakita rin sa video kung paano inakay ni Marga ang nanghihinang si Maya patungo sa silid kung saan naroon ang walang malay na si Elias. Ang matinding galit ay gumapang sa bawat ugat ni Salve. Ang pandidiri niya sa kasamaan ni Marga ay hindi mapigilan. Demonyo! Ang tanging nasabi niya habang pinapanood ang bawat detalye ng pagtataksil. Ngunit hindi pa natatapos ang kanyang misyon. Habang isinasali ng footage sa isang maliit na flash drive, biglang bumukas ang pinto sa kabilang dulo ng pasilyo. Narinig ni Salve ang mabibigat na hakbang ng mga tauhan ni Doña Carmen na nag-iikot sa hotel upang masigurong wala nang naiwang bakas ng gabing iyon. Mabilis na hinablot ni Salve ang drive at nagpasalamat sa technician bago mabilis na lumabas sa kabilang pinto. Sa gitna ng kaba, hinawakan ni Salve ang isang lumang bracelet sa kanyang braso, isang mumurahing alahas na ibinigay sa kanya ni Maya noong mga bata pa sila. Ito ang nagpapaalala sa kanya kung bakit siya nagpapakabaliw sa panganib na ito. Ito ay para sa hustisya. Habang naglalakad siya sa madilim at malamig na parking lot patungo sa kanyang sasakyan, biglang huminto ang kanyang mundo. Isang malakas na liwanag mula sa isang sasakyan ang tumama sa kanyang mga mata. Dalawang lalaki ang lumabas mula sa dilim. Ang kanilang mga muka ay tila mga bato sa tigas. Ibigay mo sa amin ang kinuha mo, miss. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Ang malamig na utos ng isa sa mga lalaki habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Na-corner si Salve.
Sa pagitan ng dalawang malalaking sasakyan, ang puso niya ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Mahigpit niyang itinago ang flash drive sa loob ng kanyang damit, malapit sa kanyang puso. Ang tanging naririnig niya ay ang sarili niyang mabilis na paghinga at ang mabagal na paghampas ng susi ng kanyang sasakyan sa kanyang mga daliri. Bakit tila determinado si Doña Carmen na burahin ang lahat? Gayong si Marga naman ang gumawa ng krimen. May mas malalim pa ba itong dahilan na hindi pa nila alam? Sa isang mabilis na pagkilos, naramdaman ni Salve ang paghila sa kanyang bag at ang pagbagsak ng kanyang mga susi sa matigas na semento. Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, tila nakikisabay ang langit sa gulo ng isipan ng mga taong nagtatago sa dilim. Ngunit sa maliit na bahay sa dalampasigan, ang unos sa labas ay tila malayo sa katahimikang namamayani sa loob. Biglang namatay ang lahat ng ilaw sa buong bayan. Iniwan ang paligid sa kuko ng madilim na gabi. Ang dilim ay tila isang malupit na paalala para kay Maya. Sa bawat pagkidlat na nagbibigay ng panandali ang liwanag, bumabalik sa kanyang gunita ang malamig na kwarto sa hotel, ang pakiramdam ng pagkalito, ang kawalan ng kakayahang lumaban, at ang takot na muling mapagsamantalahan. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay at ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. Ang anino ng kanyang trauma ay tila sumasakal sa kanya sa gitna ng kadiliman. Naramdaman ni Elias ang tensyon sa kabilang kwarto. Hindi siya nag-atubiling kumuha ng isang kandila at dahan-dahang lumapit sa pinto ni Maya. Sa banayad na liwanag ng apoy, nakita niya ang dalaga na nakaupo sa sulok ng higaan, nakayakap sa sariling mga tuhod at pilit na pinipigilan ang paghagulgol. "Maya, andito ako. Hindi kita iiwan sa dilim," mahinahong bulong ni Elias. Hindi sumagot si Maya, ngunit ang kanyang panginginig ay unti-unting nabawasan nang maramdaman niya ang presensya ng lalaki. Lumapit si Elias at naupo sa sahig sa tabi ng kama. Sapat ang layo upang hindi mabigla ang dalaga, ngunit sapat ang lapit upang maramdaman nito ang init ng kanyang katawan. Sa loob ng ilang oras, sa gitna ng ingay ng bagyo, nagpalitan sila ng mga kwento ng kanilang pinakamalalalim na takot. Inamin ni Elias ang tungkol sa babaeng nasa litratong nakita ni Maya. Ang kanyang kapatid na pumanaw dahil sa isang aksidenteng pakiramdam niya ay siya ang may kasalanan. Iyon ang dahilan kung bakit palagi siyang tumatakbo mula sa responsibilidad, dahil natatakot siyang muling makasakit ng taong mahalaga sa kanya. Sa bawat salitang binitawan ni Elias, naramdaman ni Maya ang pagguho ng mga pader na naghihiwalay sa kanilang mga puso. Dahan-dahang inihilig ni Maya ang kanyang ulo sa balikat ni Elias. Sa unang pagkakataon, hindi takot ang naramdaman niya sa haplos ng isang lalaki, kundi isang malalim na kaligtasan. Hinayaan ni Elias na dumantay ang ulo ni Maya sa kanya, habang ang kanyang kamay ay maingat na humahaplos sa buhok ng dalaga, tila binubura ang bawat pait ng nakaraan. Ang kanilang mga hininga ay naging iisa, sumasabay sa indayog ng ulan sa bubungan. Isang banayad at magalang na halik ang idinampi ni Elias sa noo ni Maya. Isang pangako na ang bawat sugat ay hihilom din sa tamang panahon. Ngunit ang kapayapaang ito ay pansamantala lamang. Ang matinis na tunog ng lumang telepono sa sala ay bumasag sa kanilang sandali. Nang sagutin ito ni Elias, tanging mabigat na paghinga at ang tunog ng hangin ang kanyang narinig sa kabilang linya bago ito tuluyang naputol. Ang katahimikan pagkatapos ng tawag na yon ay mas nakakabahalang pakinggan kaysa sa bagyo. Kinaumagahan, matapos ang unos, ang sikat ng araw ay tila nagdadala ng bagong pag-asa. Ngunit ang pagdating ng isang tawag mula kay Salve ang nagpabago sa lahat. Ang boses ng kaibigan ay humihingal, puno ng takot at may kasamang kalansing ng mga bakal sa paligid. "Nasa akin ang pruweba, Maya. Nakatakas ako pero may sugat ako. Kailangan na ninyong bumalik sa Maynila bago nila ako matunton muli." Si Doña Carmen, hindi lang si Marga ang may pakana nito.
Ang mga salitang iyon ay tila isang malamig na tubig na gumising sa kanila mula sa magandang panaginip. Tumingin si Elias kay Maya at sa mga mata nito ay nakita niya ang determinasyong tapusin na ang lahat. Ang paghilom ay nagsisimula na, ngunit ang hustisya ay kailangang ipaglaban. Sapat na ba ang pagmamahal na nabuo sa dalampasigan upang maprotektahan sila sa nagbabadyang panganib sa syudad? O ang pagbabalik ba nila ang magiging mitya ng mas matinding pagkawasak? Ang bawat tupi ng damit na inilalagay ni Maya sa loob ng kanyang lumang canvas bag ay tila paghahanda para sa isang digmaan na hindi niya alam kung mapapagtagumpayan niya. Sa labas ng bintana, ang payapang indayog ng mga puno ng niyog at ang banayad na bulong ng dagat ay tila nagpapaalam. Binalot ng lungkot ang paligid dahil kailangan nilang iwanan ang tanging lugar kung saan nila nahanap ang kapayapaan. Ngunit alam ni Maya na hindi siya maaaring magtago habang buhay. Para sa bata sa kanyang sinapupunan at para sa sarili niyang dangal, kailangan niyang harapin ang mga halimaw na nagpabagsak sa kanya. Habang nakatayo si Maya sa gitna ng silid, lumapit si Elias mula sa kanyang likuran. Hindi ito nagsalita. Sa halip ay may inilabas itong isang maliit na velvet box. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang simpleng gintong kwintas na may pendant na hugis krus. Maingat niyang isinuot ito sa leeg ni Maya. Naramdaman ng dalaga ang init ng mga daliri ni Elias na bahagyang dumantay sa kanyang balat. Isang haplos na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Simbolo ito ng proteksyon. Mahinahong wika ni Elias habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Maya sa harap ng salamin. Noong ibinigay ko sa iyo ang pera sa opisina, iyon ang pinakamalaking pagkakamali ko. Ngayon, ibinibigay ko sa iyo ang aking katapatan. Hindi kita hahayaang lumaban ng mag-isa, Maya. Ako ang magiging kalasag mo. Isang matamis ngunit may halong kaba ng ngiti ang isinagot ni Maya. Hinawakan niya ang pendant. Nararamdaman ang bigat ng pangako ni Elias. Hindi na siya ang mahinang babae na umiiyak sa sahig ng hotel. Siya ay isang ina na may sandigang matibay. Ang biyahe pabalik sa Maynila ay binalot ng mabigat na katahimikan habang papalapit sila sa naglalakihang gusali at ang nakakasilaw na mga ilaw ng syudad, tila bumabalik ang bawat pait ng nakaraan sa isipan ni Maya. Ang bawat billboard at bawat kanto ay nagpapaalala sa kanya ng mga taong humuhusga. Ngunit sa tuwing naramdaman niya ang kaba, mahigpit na hinahawakan ni Elias ang kanyang kamay sa ibabaw ng gear shift, nagbibigay ng lakas na kailangan niya upang manatiling matatag. Nagtungo sila sa isang maliit at tago na paupahang kwarto sa labas ng syudad kung saan nagtatago si Salve. Nang bumukas ang pinto, halos gumuho ang puso ni Maya nang makita ang kalagayan ng kanyang matalik na kaibigan. May benda ang braso ni Salve at may bakas ng pasa sa kanyang pisngi. Ngunit ang mga mata nito ay nag-aapoy pa rin sa determinasyon. Maya! Bulalas ni Salve habang mahigpit na yumayakap sa kaibigan. Akala ko, hindi ko na mailalabas ang ebidensyang ito. Muntik na nila akong maabutan, pero mas mabilis ako sa kanila. Ipinakita ni Salve ang flash drive na naglalaman ng katotohanan. Dito, napag-alaman nila ang isang mas malalim na plano. Bukas ng gabi ay ang engrandeng pagdiriwang ng kaarawan ni Doña Carmen sa kanilang mansyon. Doon din ay nakatakdang i-anunsyo ang formal na engagement ni na David at Marga. Ang planong pag-isahin ang yaman ng dalawang pamilya, ang tunay na dahilan kung bakit pilit na ibinabaon ni Doña Carmen ang katotohanan. Ayaw niyang masira ang kanyang mga ambisyon dahil lamang sa isang hamak na babaeng tulad ni Maya. Gagamitin natin ang sarili nilang entablado para ibagsak sila. Seryosong saad ni Elias habang nakatingin sa blueprint ng mansyon ng mga magulang ni David na nakuha niya dahil sa kanyang mga koneksyon bilang arkitekto. Doon natin ipapakita sa lahat kung anong klaseng ahas ang pinapapasok nila sa kanilang pamilya. Kinabukasan,
Habang lumulubog ang araw at unti-unting nagliliwanag ang mga bituin, nakatayo si Maya sa harap ng naglalakihang bakal na pinto ng mansyon ng mga magulang ni David. Naririnig niya ang marangyang musika mula sa loob, ang tunog ng mga violin na tila nanunuya sa kanyang kahirapan. Ang bawat tawa at halakhak ng mga bisita ay tila mga sampal sa kanyang pagkatao. Huminga ng malalim si Maya. Inayos ni Elias ang suot nitong suit at tumayo sa tabi niya, matikas at handang sumabak sa anumang panganib. Hinawakan ni Maya ang kanyang tiyan. Naramdaman ang isang maliit na sipa mula sa loob, tila nagbibigay ng huling basbas para sa kanyang gagawin. Papasok na ba siya sa loob upang harapin ang mga taong kumuha ng lahat sa kanya? O ang pader ng kapangyarihan ni na Doña Carmen ang tuluyang dudurog sa kanyang huling pag-asa? Ang tunog ng pagbukas ng malaking pinto ng mansyon ay tila hudyat ng simula ng isang pagtatanghal na hinding-hindi makakalimutan ng buong syudad. Ang loob ng mansyon ng mga Sandoval ay nagliliwanag na parang isang nagniningning na palasyo sa gitna ng gabi. Ang bawat sulok ay pinalamutian ng mga sariwang bulaklak na ang bango ay humahalo sa amoy ng mamahaling pabango ng mga bisita. Maririnig ang mahinang taginting ng mga kristal na baso habang nag-uusap ang mga kilalang tao sa lipunan. Suot ang kanilang mga terno at gown na kumikinang sa ilalim ng dambuhalang mga chandelier. Sa gitna ng bulwagan, nakatayo sina David at Marga, magkahawak kamay at tila isang perpektong pares na hinahangaan ng lahat. Umakyat si Doña Carmen sa maliit na entablado. Ang bawat hakbang nito ay puno ng kayabangan at kapangyarihan. Kinuha niya ang atensyon ng lahat. Isang mapanuyang ngiti ang nakapaskil sa kanyang mga labi na puno ng pulang lipstick. Magandang gabi sa inyong lahat. Panimula ni Doña Carmen, ang boses ay puno ng awtoridad. Ngayong gabi, hindi lamang natin ipinagdiriwang ang aking kaarawan, kundi ang muling pagbangon ng dangal ng pamilya Sandoval. Sa wakas, natagpuan na ng aking anak ang isang babaeng karapat-dapat sa aming pangalan. Isang babaeng may linis ng puso at katapatan, hindi tulad ng mga nagdaang pagkakamali. Isang mahinang tawanan ang sumabog sa silid. Alam ng lahat kung sino ang pinatutungkulan ng matandang babae. Si Marga ay nagkunwaring nahihiya. Ibinaba ang kanyang tingin habang mas lalong humilig sa balikat ni David. Marga is the daughter I always wanted. Patuloy ni Doña Carmen, ang boses ay tila asidong pumapatak sa pandinig. She is pure, she is elegant, and most importantly, she is one of us. Hindi siya isang hamak na manggaganso na gagamitin ng aming yaman para sa sariling interes. Sa gitna ng palakpakan, biglang bumukas ang dambuhalang pinto ng mansyon. Ang liwanag mula sa labas ay pansamantalang bumulag sa mga bisita. Tumigil ang musika. Ang bawat pagtawa ay napalitan ng nakabibinging katahimikan. Pumasok si Maya. Hindi na siya ang babaeng nakaluhod sa putikan at nagmamakaawa. Suot niya ang isang simpleng asul na damit na hapit sa kanyang nagbabagong katawan, ngunit ang kanyang tindig ay kasing tikas ng isang reyna. Sa tabi niya ay si Elias, matikas sa kanyang suot na itim na suit. Ang mga mata ay nanunuot sa bawat taong nakatingin sa kanila. Ang presensya ni Elias ay tila isang pader na hindi matitibag, nagbibigay ng isang aura ng kapangyarihan na mas matindi pa sa yaman ng mga Sandoval. Naglakad sila patungo sa gitna ng bulwagan. Ang bawat hakbang ni Maya ay tila isang malakas na tunog na yayanig sa pundasyon ng mansyon. Nakita ni Maya ang pamumutla ni Marga at ang panginginig ng mga kamay nito habang hawak ang baso ng alak. Si David naman ay tila nakakita ng multo. Ang mga mata ay hindi makapaniwala sa ganda at lakas na ipinapakita ng babaeng itinapon niya. Anong ginagawa mo rito, Maya? Ang asidong tanong ni Doña Carmen habang mabilis na bumababa mula sa entablado. Wala kang karapatang yurakan ang pagdiriwang na ito sa iyong maruming presensya.
Security! Ilabas ang mga taong ito. Ngunit bago pa man makagalaw ang mga gwardya, humakbang si Elias sa harapan ni Maya. Huwag niyo kaming susubukang hawakan kung ayaw ninyong magkaroon ng mas malaking eskandalo ang pamilya niyo sa harap ng lahat ng bisita ninyo. Ang malamig at makapangyarihang banta ni Elias. Lumapit si Marga kay Maya. Ang mukha nito ay puno ng pagkakunwari. Maya, please, huwag mo naman kaming hiyain ng ganito. Bakit ba kailangan mong manggulo? Move on na tayo, please. Pabulong na wika ni Marga, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa takot. Hinawakan ni Marga ang braso ni Maya, tila isang kaibigang nagmamalasakit, ngunit sa ilalim ng kanyang paghinga, inilapit niya ang kanyang bibig sa tenga ni Maya. Bakit ka pa bumalik, basura? Ang mariin at tila bulong ng demonyo ni Marga. Kahit anong gawin mo, ikaw pa rin ang marumi. Ikaw pa rin ang itinapon. Walang maniniwala sa'yo. Ngingiti lang si Maya, isang nangiting puno ng pait at tagumpay. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Marga. Pagkatapos ay kay David at Doña Carmen. Hindi ako naparito para manggulo, Marga. Ang malinaw na wika ni Maya na narinig ng mga taong nasa paligid nila. Naparito ako para ilabas ang katotohanan. At kapag nalaman nila kung anong klaseng ahas ang niyayakap nyo, titingnan natin kung sino sa atin ang tunay na basura. Sa isang mabilis na senyas, inilabas ni Elias ang flash drive mula sa kanyang bulsa at itinaas ito. Tila isang sandata na handang pumatay ng bawat kasinungalingan sa loob ng silid. Hindi nag-aksaya ng panahon si Elias. Sa isang mabilis na hudyat sa technician na kanina papalihim na kinausap ni Salve, ang marangyang video na nagpapakita ng mga kuha ni na David at Marga sa kanilang mga bakasyon ay biglang naglaho mula sa dambuhalang screen sa gitna ng bulwagan. Ang masayang musika ay naputol, pinalitan ng isang mabigat at nakakabinging katahimikan na tila humigop sa lahat ng hangin sa loob ng mansyon. Lumitaw sa screen ang isang malabo, ngunit malinaw na footage mula sa hotel bar. Ang petsa sa ibaba ng screen ay ang gabi bago ang nakanselang kasal ni Maya. Ang buong silid ay napuno ng mahihinang bulungan na unti-unting naging malakas na singhap ng pagkagulat. Sa video, kitang-kita ang mukha ni Marga. Walang bakas ng pag-aalinlangan, mabilis niyang kinuha ang isang maliit na pakete mula sa kanyang pitaka at ibinuhos ang laman nito sa baso ni Maya habang ang huli ay nakatalikod. Hindi doon nagtapos ang pagpapakita ng katotohanan. Ipinakita rin sa footage kung paano inakay ni Marga ang tila nawawalan na ng malay na si Maya patungo sa elevator at kung paano niya ito dinala sa kwarto ni Elia. Ang lalaking kanina pa rin niya pinainom ng gamot upang masigurong walang maalala ang dalawa paggising nila. Ang mukha ni Marga ay nawalan ng kulay, naging kasing puti ng papel. Ang kanyang mga labi ay nanginginig at ang basong hawak niya ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang mga daliri. Bumagsak sa sahig at nagkapira-piraso, nagkalat ang alak sa kanyang mamahaling gown. Hindi yan totoo. Gawa-gawa lang yan. In-edit nila ang video na yan para sirain ako. Ang hysterical na sigaw ni Marga, ang kanyang boses ay pumitlag sa takot. Tumingin siya kay David, pilit na humahawak sa braso nito. David, maniwala ka sa akin. Mahal kita. Ginagawa nila ito para paghiwalayin tayo. Ngunit hindi na makapagsalita si David. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa screen. Paulit-ulit na pinapanood ang bawat detalye ng pagtataksil ng babaeng akala niya ay ang kanyang kaligtasan. Ang matinding kahihiyan at pagsisisi ay nagsimulang gumapang sa kanyang dibdib. Nilingon niya si Maya, ang babaeng dumanas ng impyerno dahil sa kanyang kawalan ng tiwala. Humakbang pasulong si Doña Carmen. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit, hindi dahil sa awa kay Maya, kundi dahil sa matinding kahihiyan na idinulot nito sa harap ng kanyang mga mararangyang bisita. Ang hiya
na palagi niyang iniingatan ay tuluyan ng nadumihan sa harap ng lahat. Sa isang mabilis at marahas na pagkilos, isang malakas na tunog ng palad na tumama sa pisngi ang umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Sinampal ni Doña Carmen si Marga ng ganoon na lamang kalakas dahilan upang mapaupo ang dalaga sa sahig sa gitna ng mga basag na kristal. "Walang hiya ka!" Ang nanggagalit na sigaw ni Doña Carmen. "Ginamit mo ang pangalan namin. Ginawa mo kaming katatawanan sa harap ng lahat." Sinubukan ni David na lumapit kay Maya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo. "Maya, patawarin mo ako. Hindi ko alam. Hindi ko akalaing magagawa niya ito sa'yo. Maya, let's talk. Please, bumalik ka na sa akin." Inabot ni David ang kamay ni Maya, ngunit bago pa man niya ito mahawakan, isang matigas at malakas na kamay ang humarang sa kanya. Mabilis siyang hinawi ni Elias, inilagay si Maya sa kanyang likuran upang protektahan ito. Ang tingin ni Elias kay David ay tila isang babala na hinding-hindi na muling makakalapit ang lalaki sa babaeng itinapon niya. "Huwag mo siyang hahawakan." Ang malamig na banta ni Elias. "Nawalan ka na ng karapatan sa kanya noong gabing mas pinili mong maniwala sa pride mo kaysa sa babaeng mahal mo." Sa gitna ng kaguluhan, isang solong patak ng luha ang dumausdos sa pisngi ni Maya. Hindi ito luha ng sakit, kundi luha ng matinding ginhawa. Pakiramdam niya ay may isang dambuhalang tinik na nabunot sa kanyang puso. Malinis na ang kanyang pangalan. Ang katotohanan na akala niya ay habambuhay na mananatiling lihim, ay sa wakas ay narinig na ng lahat. Ngunit ang katahimikan ni Maya ay lalong nagpainit sa ulo ni Marga. Habang nakaupo sa sahig, nakita ni Marga ang mga tingin ng pandidiri ng mga bisita. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang yaman, ang posisyon, ang lalaking inagaw niya ay naglaho sa loob lamang ng ilang minuto. Nawala na ang kanyang katinuan. Dahan-dahang dinalot ni Marga ang isang mahaba at matulis na piraso ng basag na bote mula sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, nakatitig sa likuran ni Maya na tila isang hayop na handang pumatay. "Kung hindi ako magiging masaya, walang magiging masaya." Ang tili ni Marga na bumasag sa bulong ng mga tao. Mabilis siyang tumayo at sumugod patungo kay Maya. Ang basag na bote ay itinaas niya ng buong lakas, handang itarak sa sino mang humarang sa kanyang daraanan. Mabilis pa sa kisap mata ang sumunod na pangyayari. Ang puot na nag-uumapaw sa mga mata ni Marga ay tila isang apoy na sumunog sa huling bakas ng kanyang katinuan. Sa gitna ng sigawan ng mga bisita, mabilis siyang sumugod, bit-bit ang matulis na piraso ng basag na bote na ang dulo ay nagniningning sa ilalim ng mga chandelier. Ngunit bago pa man madampi ang matalas na salamin sa balat ni Maya, isang matikas na katawan ang mabilis na humarang. Hindi nag-atubili si Elias. Iniikot niya ang kanyang balikat at ginamit ang sariling braso bilang kalasag upang protektahan ang babaeng mahalaga sa kanya. Isang matalim na hapdi ang gumuhitib sa braso ni Elias nang bumaon doon ang basag na bote. Dumaloy ang pulang likido sa kanyang manggas, mabilis na kumalat at nagmantsa sa kanyang itim na suit. Napadaing si Elias, ngunit sa halip na bumitaw, mas lalo niyang hinigpitan ang pagkakahawak sa mga balikat ni Maya. Tinitiyak na walang kahit isang galos na dadapo sa dalaga. "Security! Ngayon na!" Ang kulog na sigaw ni David na sa wakas ay nagising mula sa kanyang pagkatulala. Mabilis na dinaluhong ng mga gwardya si Marga. Nagwala ang dalaga, nagsisigaw ng mga katagang walang saysay habang pilit na kumakawala sa mga bisig na pilit siyang inilalabas ng bulwagan. Ang kanyang marangyang gown ay tuluyan ng nasira, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang mukha ay larawan ng isang taong tuluyan ng nilamon ng sariling kasamaan. Habang kinakaladkad siya palabas, ang huling nakita ni Maya ay ang mga mata ni Marga na puno ng kawalan, isang malupit na karma para sa isang taong naghangad ng kaligayahan sa pamamagitan ng pagwasak sa iba.
bumaling si David kay Maya, ang kanyang mga mata ay nangingilid ang luha. Maya, si Elias, nasugatan siya dahil sa akin, dahil sa pagkakamali ko. Please, hayaan mong tulungan ko kayo. Dadalhin natin siya sa pinakamagandang ospital. Maya, I'm so sorry. I was blind. Ngayong alam ko na ang totoo, I can make it up to you. Tayo pa rin, di ba? Para sa bata. Para sa atin. Tiningnan ni Maya si David. Sa kauna-unahang pagkakataon, wala na siyang naramdamang kaba, wala nang sakit, kundi isang malalim na awa. Isang awang nakalaan para sa isang lalaking naging alipin ng kanyang sariling yabang at kawalan ng paninindigan. David? Ang malumanay ngunit matigas na wika ni Maya. Noong gabing nakaluhod ako sa harap mo at nagmamakaawa, hindi mo kailangan ng ebidensya. Ang kailangan mo lang noon ay tiwala. Pero mas pinili mong maniwala sa sasabihin ng ibang tao kaysa sa babaeng pinangakuan mong pakakasalan. Ang sugat ni Elias ay maghihilom, pero ang tiwalang sinira mo ay kailanman hindi na mabubuo muli. Go back to your life, David. Tapos na tayo. Hindi na hinintay ni Maya ang sagot ni David. Inalalayaan niya ang nasugatang si Elias. Walang pag-aalinlangan. Pinilas ni Maya ang laylayan ng kanyang asul na damit. Isang simbolikong pagpunit sa kanyang nakaraan. At maingat na itinali ito sa dumudugong braso ni Elias upang pigilan ang pag-agos ng dugo. Naglakad silang magkasama palabas ng mansyon, bit-bit ang isang dangal na kailanman ay hindi na muling mababawi ng mga Sandoval. Habang pababa sila sa malaking hagdanan, iniwan nila sa loob ang isang pamilyang wasak ang reputasyon at isang lalaking nakaluhod sa gitna ng bulwagan, umiiyak sa gitna ng kanyang sariling kahihiyan. Ngunit sa labas ng mansyon, sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, isang panibagong pagsubok ang naghihintay. Nakatayo sa tapat ng pintuan ng kanilang sasakyan ang dalawang pamilyar na figura, ang kanyang ama at ina. Nakasuot sila ng kanilang pinakamagandang damit. Ngunit ang kanilang mga mukha ay puno ng matinding pighati. Nang makita nila si Maya, sabay na napaluhod ang kanyang mga magulang sa matigas na semento. Anak, patawarin mo kami. Ang hagulgol ng kanyang ina, si Aling Rosa, habang pilit na inaabot ang mga kamay ni Maya. Napanood namin ang balita. Nakita namin ang katotohanan. Napakawalang kwenta naming mga magulang. Anak, parang awa mo na. Bumalik ka na sa amin. Hindi namin mapapatawad ang sarili namin kung mawawala ka sa buhay namin. Napahinto si Maya. Tiningnan niya ang kanyang mga magulang na dating nagtaboy sa kanya sa gitna ng ulan dahil sa takot sa hiya. Ngayon, narito sila. Nagmamakaawa sa harap ng maraming tao. Itinatapon ang sarili nilang hiya upang makuha ang kanyang patawad. Sa pagitan ng kanyang sugatang tagapagtanggol na si Elias at ng kanyang nagsisising pamilya, anong desisyon ang gagawin ni Maya? Ang patawad ba ay sapat na upang burahin ang hapdi ng pagtatakwil? Tiningnan ni Maya ang kanyang mga magulang na nakasubsob sa semento, ang mismong mga taong nagtaboy sa kanya sa gitna ng malakas na ulan noong mga panahong wala siyang matakbuhan. Ang bawat hagulgol ng kanyang ina ay tila isang kumpas ng masakit na nakaraan. Ngunit sa likod ng pait ay naroon pa rin ang hibla ng pagmamahal na kailanman ay hindi tuluyang naputol. Dahan-dahan, inalalayan ni Maya ang kanyang ina na tumayo. Ramdam niya ang panginginig ng mga kamay ni Aling Rosa, ang balat na tuyot, at tila tumanda ng 10 taon dahil sa bigat ng pagsisisi. Tumingin si Maya sa kanyang ama na hindi makatingin ng diretso sa kanya dahil sa laking kahihiyan sa sariling kaduwagan. Nay, Tay, tumayo na po kayo. Ang malumanay na wika ni Maya. Ang boses ay may halong lungkot at pagtanggap. Pinapatawad ko na po kayo. Hindi dahil sa kailangan ko kayong balikan, kundi dahil ayaw ko nang magdala ng puot sa puso ko para sa kapakanan ng anak ko. Nanginig ang balikat ni Aling Rosa sa muling pag-iyak.
isang iyak ng laking pasasalamat. Ngunit bago pa man sila tuluyang magyakap, gaya ng dati, nagpatuloy si Maya sa pagsasalita ng may malinaw na hangganan. Pero hindi po muna ako uuwi sa inyo. Pinapatawad ko kayo, pero kailangan ko munang bumuo ng sarili kong pamilya at maghilom sa piling ng lalaking hindi ako iniwan noong lahat kayo ay tumalikod sa akin. Sulyap ang ibinigay ni Maya kay Elias, na tahimik na nakasandal sa sasakyan, hawak ang sugatang braso. Sa mga mata ni Maya naroon ang pasasalamat at ang pagpili sa bagong buhay. Tinanggap ng kanyang mga magulang ang desisyong yon nang may pagyuko ng ulo. Alam nilang ito ang kailangang kabayaran sa kanilang pagkakamali. Matapos ang isang mahabang yakap na puno ng pait at pagsisisi, tuluyan nang sumakay sina Maya at Elias sa sasakyan upang lisanin ang magulong syudad. Paglipas ng ilang oras, sinalubong sila ng pamilyar na amoy ng dagat at ang malamig na simoy ng hangin sa probinsya. Ang bahay sa dalampasigan ay muling naging saksi sa kanilang pagbabalik. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang takot na dala ang bawat alon. Sa loob ng bahay, sa ilalim ng banayad na liwanag ng lampara, maingat na inasikaso ni Maya ang sugat ni Elias. Kumuha siya ng malinis na tubig at gamot. Ang bawat galaw niya ay puno ng pag-iingat at pagmamahal. Habang dahan-dahang nililinis ni Maya ang sugat sa braso ng lalaki, nararamdaman niya ang titig ni Elias na nakapako sa kanyang mukha. "Salamat, Maya," bulong ni Elias. Ang boses ay puno ng emosyon. "Salamat sa pagpili sa akin." Ngumiti si Maya at bahagyang hinigpitan ang pagkakabenda sa braso nito. "Ikaw ang pumili sa akin noong wala na akong halaga sa lahat, Elias. Ngayon, hayaan mong ako naman ang mag-alaga sa iyo." Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ramdam ang malalim na ugnayan ng dalawang kaluluwang dumaan sa apoy ng pagsubok. Habang nagpapahinga sila sa balkonahe, palihim na hinahaplos ni Elias ang isang maliit na velvet box sa loob ng kanyang bulsa. Ilang beses na niyang binalak na ilabas ito, ngunit tila palaging may pumipigil sa kanya. Ang kaba na baka masyadong mabilis ang lahat. Ngunit habang tinitingnan niya si Maya, na payapang nakatingin sa dagat, alam niyang wala ng ibang tamang panahon kundi ang kasalukuyan. Hahawakan na sana ni Elias ang kamay ni Maya upang magtapat nang biglang magbago ang ekspresyon sa mukha ng dalaga. Napahawak si Maya sa kanyang malaking tiyan. Ang kanyang mga labi ay napaawang sa gulat at sakit. "Elias," ang tawag ni Maya. Ang boses ay puno ng kaba. Ang tubig, "Elias." Pumutok na ang panubigan ko. Tumingin si Elias sa sahig at nakita ang basang mantsa na mabilis na kumalat. Ang kaba sa kanyang dibdib ay napalitan ng matinding adrenaline. Ang nakatakdang sandali ng pagsilang ay dumating na sa gitna ng hating gabi, malayo sa mga modernong ospital ng syudad. Mabilis na binuhat ni Elias si Maya patungo sa sasakyan. Ang kanyang sugatang braso ay tila nawalan ng sakit dahil sa tindi ng pag-aalala sa mag-ina. Ang mabilis at malalim na paghinga ni Maya ay umalingaw-ngaw sa loob ng tahimik na gabi. Hudyat ng simula ng pinakamalaking laban para sa kanilang bagong simula. Ang bawat segundo ng hating gabing iyon ay naging isang karera laban sa oras. Ang tahimik na daan sa probinsya na dati ay nagbibigay ng kapayapaan, ngayon ay tila naging isang mahabang labirinto na walang katapusan. Sa loob ng mabilis na tumatakbong sasakyan, ang tanging maririnig ay ang mabigat at pasok na paghinga ni Maya na humahalo sa banayad na ugong ng makina. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa upuan. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa tela sa tuwing dumarating ang matinding pintig ng sakit na tila humahati sa kanyang katawan. "Hinga ng malalim, Maya. Kaya mo yan. Malapit na tayo, please hold on." Ang nanginginig, ngunit pilit na pinapakalmang boses ni Elias habang ang kanyang mga mata ay nakatitig sa madilim na kalsada. Hindi niya alintana ang kirot sa kanyang braso na nabuksan muli ang sugat dahil sa pagmamadali. Ang tanging mahalaga ay ang kaligtasan ng mag-ina. Pagdating sa maliit na klinika sa bayan,
Sinalubong sila ng pamilyar na doktor at mga nurse. Mabilis na ipinasok si Maya sa delivery room. Ang malamig na puting ilaw at ang amoy ng gamot ay tila nagpabigat sa atmospera. Sa loob ng silid, ang mundo ni Maya ay naging isang malawak na karagatan ng sakit at hirap. Bawat pag-ere, bawat patak ng pawis sa kanyang noo, at bawat pagsigaw na walang tunog dahil sa sobrang pagod, ay tila isang sakripisyong iniaalay niya para sa buhay na matagal niyang iningatan. Ngunit sa lahat ng yun, hindi bumitaw si Elias. Nanatili siya sa tabi ni Maya, mahigpit na hawak ang kamay nito, na tila ba doon niya ibinubuhos ang lahat ng kanyang lakas. Andito lang ako, Maya. Hindi kita iiwan. Kasama mo ako sa bawat sakit. Malapit na, nakikita na nila ang baby. Konti na lang, mahal ko. Ang bulong ni Elias, ang kanyang tinig ay basag dahil sa nagbabadyang luha ng takot at pag-asa. Makalipas ang ilang oras ng matinding pakikipaglaban, isang tunog ang pumuno sa buong silid. Isang tunog na hindi gawa sa salita, kundi isang matining at masiglang pag-iyak na nagpahinto sa pag-ikot ng mundo. Ang unang iyak ng isang sanggol na nagpahayag ng kanyang pagdating sa mundong puno ng gulo. Ngunit ngayon ay puno rin ng pag-asa. Nang ilapag ng doktor ang maliit at mapulang sanggol sa dibdib ni Maya, ang lahat ng sakit, ang lahat ng pait ng nakaraan, at ang lahat ng hapdi ng pagtatakwil ay biglang naglaho. Isang mainit na daloy ng pagmamahal ang bumalot sa puso ni Maya habang dahan-dahang hinahaplos ang malambot na balat ng kanyang anak. Isang malusog na batang babae. Umiiyak si Elias. Walang pag-aalinlangang ipinapakita ang kanyang kahinaan na ngayon ay naging lakas. Maingat niyang hinawakan ang maliit na daliri ng sanggol na kusa namang kumapit sa kanya. Salamat, Maya. Salamat. Ang tanging nasabi ni Elias habang ang kanyang mga luha ay pumatak sa kumot ng bata. Anak ko, ang ganda-ganda mo. Anak ko. Sa mga salitang iyon, naramdaman ni Maya ang isang uri ng kapayapaang hindi niya kailanman inakalang makakamtan niya. Tinawag ni Elias ang bata na anak ko nang walang pag-aalinlangan. Tinatanggap ang responsibilidad at ang pag-ibig na kaakibat nito. Doon niya napatunayan na ang pamilya ay hindi lamang nabubuo sa dugo, kundi sa desisyong manatili at magmahal sa gitna ng unos. Nang lumabas ang unang sinag ng araw mula sa silangan, payapang nakahiga si Maya sa kanyang kama, habang si Elias ay nakaupo sa tabi niya, karga ang mahimbing na natutulog na sanggol. Ang sikat ng umaga ay tumama sa kanilang tatlo, tila isang basbas mula sa itaas. Sa labas, ang mga ibon ay nagsisimulang umawit, at ang dagat ay nananatiling kalmado. Wala na ang takot, wala na ang kahihiyan. Ang tanging naiwan ay ang init ng balat ng kanyang anak at ang matatag na presensya ng lalaking naging kanyang tahanan. Nakahanap na siya ng totoong kapayapaan, hindi sa piling ng mga taong nangako ng perpektong buhay, kundi sa piling ng lalaking handang maglakad kasama niya sa gitna ng bawat sugat at bawat paghilom. 2 taon na ang lumipas mula nang ang unos ng kahapon ay tumangay sa lahat ng pangarap ni Maya. Ngunit ngayon, ang bawat hampas ng alon sa dalampasigan ay hindi na nagdadala ng takot, kundi ng isang banayad na himig ng kapayapaan. Ang sikat ng dapit hapon ay nagbibigay ng gintong kulay sa asul na dagat, tila isang dambuhalang canvas na ipininta ng tadhana upang ipakita ang ganda ng pagsisimulang muli. Sa malambot na buhanginan, isang maliit na batang babae na may malulusog na pisngi at malilikot na mata ang masayang nagtatampisaw sa mababaw na tubig. Ang bawat tawa nito ay tila isang matamis na musika na bumubura sa bawat pait na naranasan ni Maya sa nakaraan. Pinagmamasdan ni Maya ang kanyang anak mula sa di kalayuan. Wala na ang bakas ng pighati sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay nagniningning na ngayon sa kagalakang nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Sa loob ng 2 taon, maraming bagay ang nagbago.
Nabalitaan niya ang kinahinatnan ng mga taong sumira sa kanya. Si Marga ay kasalukuyang nagdurusa sa loob ng rehas, binubuno ang parusa sa kanyang mga krimen at unti-unting kinakain ng sariling pagsisisi. Si David naman, matapos ang eskandalo, ay tuluyang tinalikuran ng kanyang mga koneksyon. Baon siya sa utang at iniwan ng sariling pamilya upang isalba ang kanilang natitirang hiya. Ang dating mapagmataas na lalaki ay ngayon ay isang anino na lamang ng kanyang nakaraan, nag-iisa sa gitna ng kanyang sariling kahihiyan. Ngunit para kay Maya, ang balitang yon ay hindi na nagbibigay ng matinding kagalakan o puot. Natutunan na niyang magpatawad, hindi dahil sa karapat-dapat ang mga ito sa kanyang patawad, kundi dahil ayaw na niyang hayaan ang nakaraan na magkaroon ng kapangyarihan sa kanyang kasalukuyan. Ang pagpapatawad ay ang susi na nagpalaya sa kanyang puso upang muling maramdaman ang tunay na pag-ibig. Maya, tingnan mo siya. Mukhang mas gusto na niyang maging sirena kaysa umuwi. Ang biro ni Elias habang lumalapit sa kanya, bit-bit ang isang tsinelas ng bata. Ngumiti si Maya at sumandal sa balikat ni Elias. Ang sugat sa braso ni Elias mula sa gabi ng pagdiriwang ay nag-iwan ng isang manipis na pilat, isang permanenteng paalala ng kanyang kabayanihan at katapatan. Para kay Maya ang pilat na yon ay mas maganda pa sa anumang mamahaling alahas. Ito ang simbolo ng isang pag-ibig na handang masugatan para sa kaligtasan ng iba. Dahan-dahang lumuhod si Elias sa buhanginan. Akala ni Maya ay kukunin lang nito ang kanilang anak. Ngunit laking gulat niya nang manatiling nakaluhod ang lalaki at tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. Inilabas ni Elias ang isang maliit na velvet box na matagal na niyang iniingatan. Sa loob nito ay isang simpleng singsing na may nagniningning na bato, sumasalamin sa huling sinag ng araw. Maya, ang simula ni Elias, ang kanyang boses ay nanginginig sa tindi ng emosyon. Dumaan tayo sa pinakamadilim na gabi. Nakita ko ang bawat luha mo at naramdaman ko ang bawat sakit mo. Ngunit sa bawat hakbang, napatunayan ko na ikaw ang aking tahanan. Hindi ko maipapangako ang isang buhay na walang problema, pero ipinapangako ko na hinding-hindi mo na kailangang harapin ang mga yon ng mag-isa. Will you marry me? Hayaan mong maging asawa mo ako sa harap ng Diyos at ng ating anak. Napaawang ang mga labi ni Maya. Ang kanyang mga mata ay muling napuno ng luha. Ngunit sa pagkakataong ito ay luha ng wagas na kaligayahan. Bago pa man siya makasagot, ang kanilang maliit na anak ay patakbong lumapit at humawak sa kamay ni Elias, tila inosenteng sumasali sa pag-aalok ng kasal ng kanyang ama sa kanyang ina. Yes, Elias. 1,000,000 beses na oo, ang sagot ni Maya habang tumatango. Isinuot ni Elias ang singsing sa daliri ni Maya, isang pagbubuklod na hindi na kayang kalasin ng anumang bagyo. Tumayo si Elias at mahigpit na niyakap ang kanyang mag-ina habang ang araw ay tuluyan ng lumulubog sa abot tanaw, nag-iiwan ng mga kulay ng rosas at lila sa langit. Natutunan ni Maya na ang tunay na pag-ibig ay hindi pala ang paghahanap ng isang taong perpekto, kundi ang paghahanap ng isang taong handang pulutin ang iyong mga basag na piraso at tulungan kang mabuong muli. Ang bawat sugat ay may hilom, ang bawat dilim ay may bukas, at sa dulo ng bawat sakripisyo ay may naghihintay na ligayang higit pa sa iyong inakala. Habang naglalakad sila pabalik sa kanilang maliit na bahay, magkahawak kamay at may dalang ngiti, alam ni Maya na sa wakas, nahanap na niya ang kanyang totoong langit dito sa lupa.